Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, pati ang impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggumpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao ang matamat na dadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito gi ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gi ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginhatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati sa aton ng mga tumalanaw over Facebook Live and our through frequency sa aton radio station. Good morning, and sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan naton ng mga agricultural technician, ang aton
ng municipal agriculturist, subong man sa aton mga provincial agriculturist and city agriculturist, sa aton mga regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arpia, and ang aton duha ka Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zarlina B. Coelho, and ang aton OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa aton tanan, and ginatamiyan man naton ang katapos ng DA Western Visayas ang aton mga attached agencies kag iban pagid nga nagabugo sa sektor sa agrikultura. Isa kamayan nga aga sa aton tanan, subong adlaw panibago nga episode, isa na naman ka information ang aton ipalabot sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga stakeholders, especially sa aton nga mga kauturan nga nagaputo sa mga kasapatan sa aton nga livestock industry. Mangin mapinuslanon gid kag maginungahon ining episode, it's because mangin kaupod naton ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel C. Hilario. Subong man makaupod naton ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy V. Herawa. Maayong aga sa aton tanan, Doc. Pagtanamiya sa aton ng mga listeners. Yes, sir. Good morning. Sir Jan, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingayan, Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. Januel Hilario, the next in rank in Region 6. And tiyatami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are for shipping their commodities. Yes, Doc Pearl? Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA office sa paghatag sa kahigayunan sa amon sa bunga nga ma-share man namon ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6, and mayong aga man sa tanan nato yung mga tagpalamti sa bunga. Yes, sa istoryahan natin sa mga doc, yung ginatawag natin nga local shipping permit o kanong online sa Bureau of Animal Industry. Sa una natin nga pamangkot, ano nga mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga gakinhanglan kuhaan sa buy local shipping permit o kung ang aton ni LSP para sa aton ng mga biyaheros o kung pasahero. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, no, covers aton nga issuance ng permit under Bureau of Animal Industry, medyo damo siya. Yes. But I think we'll categorize into 4 na lang din para mas hapos tandaan sa itong tagpalamati. So number 1, sir, commodity number 1 will be live animals. Gadala ka sa mga weight, kasapatan, kinahanglan magkuha sa permit. Ikaduha, kung gadala ka sa ilang mga products, such as karne, such as itlog, or gatas, magkuha sa permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities, kinahanglan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamali animal byproducts, ano siya ang commodities or products from animals na ginatong makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga leather, ilang mga chicken abi, mga tinatawag ka sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan gid po paan sa permit. Yes, and ang next natin question, Doc, ano naman ang primary document o kung requirements sa mga basic na mga kinahanglan ako makakuha sa LSP? Okay, sige. May tinatawag kita, sir, na DA Administrative Order Number 5, Series of 2019. Amo na siya, sir, ang guide namon kung mag-ship kita sa animals. So, una-una sa mga live animals natin, kung babiyahe ka mo sa mga dogs and cats, kandi mga baka, karabaw, importante, mayara kita mga veterinary health certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, mayara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the FDA. Sa mga karne man, mga frozen meat man natin, importante may ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services. Kung ina nga karne is local source or di sa mga slaughterhouse na siya ipangkuha or sa local supermarket. And importante, kung international man niya, halin ang karne, importante may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat naton,
same lang na sila, CPR, CAG-LTO, and the FPA. And then, kapag ang client nato may dala nga for pasalubong na less than 10 kilogram na for consumption nila ng mga karne, importante may haras sila dala lang nga official receipt so kung di nila bakal ang cook meat nila. Kaya you mentioned to Dok ang online system, no? Ano naman ang ato ni proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Sa una, manual ang issuance natin local shipping permits. Sa client, makadto sa office naman, dalo na yung mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. Sa subong, bago na ang ating proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping issuance system. Sa sino makaagi, hindi na makadto si client sa office na naman, as long as may aral siya requirement, ang secure, mas kindiin lang siya, kag may aral siya internet connection, makakuha kit siya, maka-apply kit siya online. So, may duha kita ka-process, ang ang account registration, ang una nila nga step. So, first step na importante, may aral lang sila active email address and password. So, mag-login lang sila sa npqsd.bai.gov.ph, i-fill in lang nila ang mga basic information, kag send. Ang next step sina is ma-send na si BAI for account confirmation. So, i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila. Dira na ang ma-click ang confirmation hindi padala ni BAI. So, once confirmed ang imo username and password, ang third steps na is ang application process. So, kadto kagihapon sa npqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang imo active email account, kag-register kagina, kag ang imo password, and then, i-fill up natin ang mga basic information natin, kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAO5, and then after sina is i-send the natin. So, from there, mabato na sa system naman and kami si BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of pag-approve, Doc, ano naman ang criteria sa pag-approve o kung pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant lang sila sa DAO kanya ginapangalan ng mga requirements. So, pag-comply sila, approve sila. Once na ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attached. Ikaduha, sala ang na-indicate nila nga shipping details, kaya sala man ang documents na attach nila. Or probably, may error sa documents, okay, expired ang documents na attached. Amo na ang mga kaso nga nagkakadinay ang ila application. And ano naman, Doc, ang mga tikang, for example, for some instance, kung may sala sa online application? So, once mapato na sa amon ng application na naka-review naman and nakita naman na may ara sila sala sa ila application, automatic, may ginatawag na return to sender. Ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya sa BAI. So, for example, nag-ship kami sa dog, and then sa documents mo, wala mo ma-attach ang veterinary health certificate ng vaccination record niya, ma-comment lang dito si BAI, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So, kinahanglan si client, ma-comply na siya. And then, i-submit niya liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman, Doc, ano ang pagdudulong o kanang time frame para sa pagproseso sa aplikasyon pagkatapos na sumiter sa online local system, yung online local shipment permit system? So, may kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 5 p.m. So, kung gina-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may area na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya via portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ang iyong local shipping permit. And then, kung may scenario nga 5:30 niya bisang hapon na gina-apply ang iyong local shipping permit, ang review siya the next day na at 8 a.m. So, if ever si client man repeated ang iya errors, no, pagdamog siya sala during application niya, kami sa BAI Veterinary Quality Station, make sure na tawagan lang naman ang client para hindi magbalik-balik ang iyang application kung makayo niya ang tanan-tanan ng mga sila. So, from there, hindi nakalabuot
sa 3 days, ma-issue din siya sa local shipping permit. Okay. And sa aton mga tagkalamati, Doc, paano naman sila makakuha sa permit number o kung reference code kaya diin gamiton sa port o kung terminal? Okay. So, upon the application client sa portal naton, ang reference code or ang permit number, automatic na siya gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang ani na permit number, ang muna naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors naton sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment kadang ina make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa aton mga tagkalamati listening sa aton mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin question, Doc, speaking of reference code na mention natin kung ang permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o kung puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o kung mga QR code? Okay. So, for example, si client, na-approve na yung shipping permit na, magkabiyagan na siya. So, sa tanan niya airport o support na hagyan niya, sinangan present niya ang printed na local shipping permit ng by BAI, and then ang mga attached documents. So, ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original din na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy na lang. And may araw ba bayad para sa pagkuha sa mga permit online at paano hindi bayaran? Okay. So, ang pakatandaan natin, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman nasunod, Doc, ang mga security protocols kag data privacy naman niya sa pag-upload sa nakabig natin mga sensitive mga information? Okay. So when it comes sa mga data na upload natin online, BAI make sure na secure lang ating data. So, sa tanan, ang ating account, para mas ating username, naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then, si BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na may Microsoft. Then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya sa SSL na to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, hindi siya masudlad sa mga virus. And then at the same time, may ara na sila ang ato ng mga BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang amo ng information is magagawa. And then, BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ng firewall sa aton nga website. So, rest assured nga aton shipper ang aton data is protected by BAI. Yes, and ano naman, Doc, ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o kung sampling sa sapat o kung produktong minadala? Okay. Yes, sir. Usually, sir, before the transport of some permit, we have, of course, the requirement that was mentioned in the first. Yes. Kaya palang kita na kung ayan sila, compliant sila sa mga DAO number 5 no, 2008 na instrumental na issuances. So, kung okay sila dira, after that, mag-ship na sila, malabay na sa itong mga airports at seaports. So, paglabay nila dira, dapat ang mga documents na ipakita nila para ma-properly check sa itong mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process nila, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is, I have okay, for meat natin, kung sound siya for kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, kag atong shipment na, like animals or atong commodities na abi, consistent ang details. Kay although pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant ang mga shippers and tapos safe man kag healthy and receive ng commodities from the region ato sa destination. Paano naman, Doc, mo i-coordinate sa BAI ang information sa customs, you mentioned about customs, mga port authorities ka, airport immigration? Alright.
Sa ano, sir, depende sir, actually sir sa ano, no, sa concern natin. The concern natin is domestic or international. So it depends on which entity are we going to coordinate. But of course, no, upon coordination with them, are actually regular man na siya. We have orientation, we have we actually update them regularly kung yan ang mga bago updates sa mga regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern, kung ayan international siya or domestic. Normally, if kagumtin sa Puerto Agi, and for example, kung dami sila sa airport, we'll be coordinating with of course, the PNP-RCU or PNP na sa airport, and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malapit sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course the Coast Guard as well, and atong nga PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso, Doc, mo, when we are talking sa renewal o kung pag-extend sa online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang local shipping permit natin sa so hindi na siya pwede ma-recycle or magamit ng maluwat. So, for example, in one day, magyaya ako kadto Guimaras, makuha ako ng shipping permit ng Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan magkawad ako liwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan bago man. Hindi pwedeng ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And talking about penalty or fines, Doc, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols para sa late submission of kulang na dokumento? Okay. So, for example, ara na sila sa seaport or airports, and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector na doon, and nakita na sa ka-scenario abi is kulang ang inyong mga documents na nila. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para ma-settle na inyong mga minor violation na makahatag kami consideration. Pero however, kapag ang inyong case is mga fake documents, gino-recycle ng documents, in-tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin, return sa kinahalinan niya, ang among magiging sanction nila. Or ang ina nga return to origin, ikaw na mabayad sa shipper sang gastos mga pagpabalik mo sa animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka magbayad, di automatic kami nga veterinary quarantine officer, i-confiscate na namon kag i-dispose ang animals or products nga na-apprehend namon. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection namin, nakita namin na may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, disposal. Kaya kung may sakit ang sapat, hindi naman pwede i-release, kaya mo na magiging source of maglagta ang sakit. And at the same time, kung ang mga karne, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo damo, may molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang among magiging sanction dira. So, kung ikaw, nakakulit ka sa various serious violation, ang among sanction na pwede na siya na mag-blacklist ikaw, tagan ka naman sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist na ni VAE. So, yung blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact on any transaction sa Bureau of Industry. So, amo na siya. Yes, once again sa ating mga listeners, online din sa ating mga viewers sa Facebook natin, ngayon habang ang ating bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Ruel C. Hilario, and next in rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 sa Western Visayas. So naman si Dr. Pearl Joy Garawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Malasin na lang mga doc, panugyan at mga advisory na lang sa ating mga pagtala natin. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity, and on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Raffles, and there of course Sir James, and also our Sir Dennis Arpia
for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa regulation namon as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier by Sige. Okay. Thank you, Gid, sa tanya pagpalamati sa bunga aga. Kung may araw pa kamo dugang pamangkutanon, open gid ang amon niya Facebook account. Pwede nyo siya i-follow kag i-like. Veterinary Farming Services Western Visayas. So, may messenger dira, pwede nyo ma-PM ang inyong mga questions. Once again, sa ating mga tagpalakatitig sa atong tanan na nag-aablig sa sektor sa agrikultura, madaming din salamat. Sa sunod na episode, panibago na naman ang ating mga bisita. Maging-ka-effort natin ang pila ka mga personnel sa National Meat Inspection Service. Bantayan natin sa ating masunod na episode sa ating programa. Sa liwatin si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of Tamaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Tamaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang among production sa kalamansi, syempre, gamaya kung kaya sa subong ay sa unaya ng dapila pa man yung kapuno. Kanda yun, ang ano nga mga hindi baka sa amin sa kalamansi, ang nagyapon, ang lumadala sa Bacolod, kaya ginadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin nga nag-aamat-amat siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nagabakakay tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi dire sa Guimaras tiyan mo na nga mga processing nga production tiyan mo na nga daw na-expand kami na sa amon nga nga tanom kag nakita mo namin nga man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal tiyan mo na nga maka-income kami kag mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang kalamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology bago nga technique mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean,
and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag mahatagan man sila access sa market kung sabihin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata na si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Promotion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Na-inspired din sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside na ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation, and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang hinuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific na peste sa iyang calamansi, and then ang
o as if magkakato sa ilang farm ka, maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Ang amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges na ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Eptosito nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang mga benepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, because it also has a research and development component, and the LGU is visibly being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and mentoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkukok. Sa dulo ng taon, lumaw ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkukok lamang. Bago ko dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang conquering. Si Amis na pangumalo. Sa una, saray, mais. Lapit lang na sa umaga, mais. Sumandag na, yung mga galing ang panawagan na sa mga kung sa daw
Mangayot mo din, di ba panda? Kung mo daw nang nagtulog. Kaya nagdidikisyon ay kung makapagdoktor mo dahil buling na sa panabuhi namin. Kaya kung may mga ribig pa sa daya, kaya mapunga ako. Training yan na, ako nito sa mga kurso. Hindi yan lang sa sinasaraw, hindi lang makita mo mula yung mga tamang pinatuwa ka. Sundon din mo ang kita mo. Ito lapad-lapad, matamang ito sa akin. Ano daga niya kaya sa mga Santos na tandaan ko din mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanging nanda. Kaya gusto ko i-good na anda mo. Ang persada sa video pa ron na lain na sabi ka binbuligan kami sa pagtulog kaya na mga tanim mga sawin ng kukulangan dyan sabi ka ron mga prutas yung kanan mga pinwa mga sabing doon maridan doon kami ay nag-aamot kaya isipan mo yung mga tanong na nagdudam. Nakikita mo ba na ang uling kinaalam na gintudlo sa inyo? Sa karoon, makabulig ini siya o hindi siya makabulig siya mga para sa inyo? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuan 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuan 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, galang sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya lang mo, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtaniman ko, galing to, syempre, ang tanim ko, ng gulay na isang tanan, isang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako kung tanin kung din kung gusto. Nag-persigid ako, after ko mag-OFW, nabalik ko ako sa area ko. Na kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay, at least natapos ko na lang akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanim sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala naman problema kasi ako gusto ko magtanim. Di nabatan ko ang projects ng SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako na dito na ibulig sa akin sa mga kinawala sa papang balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat. Kaya siyempre, hindi man gigad ako ang gintao sa SLRMA, pero amat-amat nag-iara na bilang sa mga soccer. I-expand namon hasta na until sabihin hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang. Kaya siyempre, kung
natong soccer, ano lang to ang ginadugang namin sa area naman para ano namin, maubos namin itong 10 hectares. Bakit dito sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako gid. Actually, sa processing sa among mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi to juice. Dako gid sa naibuli kay actually gina-adapt ko kag ginahimo ko gid para sa mga bata. Dako nga bulig. Ang sa isa lang nga na tudlo gid sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kag kung paano magtanom, kag paano mo maalagaan ang isang puno like banana. Dako gid nga naibulig sa akon kung saan mo kuwaon ng soccer, saan gaano kadako, kag pila ka bulan ang na sang saging. Dako bidaya, kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko na willing ako na magtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRNA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo, dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para sa ulihi i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRNA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRNA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas-tapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras trabaho kasi gumagawa ka ng contour para may bago sa pag-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pag mamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inaani sa contour ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa wine apple ko, nakapag po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kaming mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka, hindi mo sabihin na, dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang proof. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon yung project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko, nakapagpatayo, malaking naitulong sa akin ng project yan kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ka makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources,
Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful gid kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nag-aarasinso. Kay gabis man kami, ma'am, sa testimonya sang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Gina-visit namon sila, ma'am, ako weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita gyud namon, ma'am, ang improvements sang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Kukukay, gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo, nakapagpagawa ng bahay, because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.